Ayaw nilang ipagamit ang apelyido nila sa anak namin dahil isa lang daw akong bayarang babae. Tangahan, di ba? Please call me Magda. Lumaki ako sa probinsya. Simple at mahirap ang buhay. Kaya nakipagsapalaran ako sa Maynila para magtrabaho at mabuhay. At oo, may panahon na nagtrabaho ako sa isang sikat na club sa BGC before. Hindi ko yun ikinakahiya na yan ang trabaho ko noon dahil doon ko binuhay ang sarili ko. Doon ko rin nakilala ang asawa ko na si Luis. Hindi ito yung kwentong gusto ng pamilya niya at hindi rin ito pang fairy tale. Hindi kami nagkakilala sa simbahan o sa ospital. Sa club kami nagkakilala. Nilapitan niya ako dahil sa nagandahan siya. Ganyan naman talaga sila. Mga lalaki. Nag-usap kami, nagkasundo, nagkita ulit. Siya ang nanuyo sa akin. Ilang linggong pag-uusap bago niya sinabi na doktor siya. Hindi ko siya hinabol, hindi ko rin siya ginayuma. Hindi ko siya ginamit. Minahal ko yung tao. Tinanggap ako ng family niya dahil akala nila sekretary ako ni Luis before. Sa wedding namin, simpleng wedding lang. At pati family ko hindi ko na in-invite dahil malayo sila. After 5 months ng kasal namin, naniniwala na ako na walang baho ang hindi nabubunyag. Nang malaman nila kung saan ako nagtatrabaho noon, nagbago ang trato ng family ni Luis sa akin. Puro parinig, puro paninira, kaya hindi ko talaga kinaya. They never asked me. They already decide who I was. Nang mabuntis ako, akala ko doon na magbabago yung pag-uugali nila. Pero mali ako. Doon na sila naging mas masama sa akin. Nagkaroon sila ng family meeting. Ramdam ko na may napagdesisyonan na sila bago pa magsimula ang meeting na yun. Sinabi ng family ni Luis na ayaw nila na ipagamit sa anak ko yung apelyido nila, ang bata sa sinapupunan ko. Hindi raw dahil sa galit sila. Hindi raw dahil sa ayaw nila sa bata, kundi dahil gusto raw nilang protektahan ang pangalan ng family nila. Ang ibig sabihin nun, ayaw nilang may batang magdadala ng apelyido nila na galing sa akin. Parang sinuntok ang dibdib ko. Doon ako nagkalakas ng loob magsalita. Sinabi ko sa kanila, baka hindi nyo alam, pero ang unang nanuyo sa akin ay ang anak ninyo. Tumingin ako kay Luis. Siya ang nag-message sa akin araw-araw. Siya ang nagyaya ng mga dates kahit pa mamahalin na restaurant. Siya ang nagmakaawa na pakasalan ko siya. At kung ayaw niyong ipagamit ang apelyido niyo sa anak ko, hindi ko kayo pipilitin. Kung ipagkakait niyo ang apelyido niyo, buong puso kong ibibigay ang akin. Hindi ko ikakahiya kung saan ako nanggaling dahil yun ang bumuhay sa akin. Ang nakakasakit lang, kasi hinintay kong magsalita si Luis. Hinintay kong sabihin niyang mali sila, na pamilya niya ako, na anak niya ang dinadala ko, at akala ko ipaglalaban niya ako. Pero nanahimik siya. Naintindihan ko na. Mahal niya ako, pero hindi niya kayang ipaglaban ako laban sa pamilya niya. Kaya umalis ako sa bahay nila. Humingi ako ng 500k para sa bagong simula namin ng anak ko. Hindi dahil sa mahina ako, kundi dahil alam ko ang halaga ko. Lumipat ako sa lugar na walang nakakakilala sa akin. Mas mura ang living expenses dahil ang mahal na ng mga bilihin ngayon. Alam kong sasabihin nyo about sa 500k, pero yun lang ang kaya kong gawin para makapagsimula ulit. Hindi ko sasabihin kung saan lugar ako ngayon dahil hinahanap at sinusuyo ako ni Luis.
Nangangakong aalagaan at proprotektahan niya ako or kami ng anak namin pag bumalik ako sa kanya. Pero ang respeto na hinihingi ko noon, huli na niyang inalok. Hindi sukatan ng pagkatao para ibigay ang apelyido nila. At kung ang kapalit ng pananatili ay ang pagtanggap na hindi ako karapat-dapat sa pangalan nila, mas pinili kong umalis ng buo ang sarili ko kaysa manatili bilang kahihiyan sa mata nila. At dito na matatapos ang ating kwento. Thank you, Magda. At kung sino may true story life dyan, share lang kayo sa akin at ako ang magkukwento. Thank you!